Dito muna tayo sa awayan po sa social media. Diyos ko, nakisabay pa sa awayan sa social media. Galit na galit na nga mga tao dahil sa mga nakikita nilang mga nakalatag na pera sa mga sa mga malalaking lamesa. Ha? Oo. Nasabay po ito, no? So, sabihin lang namin, ipakita natin. Ano sabi nila, ungkatan ng yearbook. Sana wala makakita ng yearbook ko. Grade school pa to ay, di man lang high school. Barbie Leyva, wag mo ipagkakalat ang aking yearbook dahil hahampasin kita. Pag nakakita nila yon, ano. So yan nga po, bigla pong kagabi po yan nangyari, ha. Pag-uwi natin actually. Pag-uwi natin, naglilinis ako ng aking kwarto. Ay biglang tataka ako na may notification ka. Tunog yung ano ko dahil yung group chat ng ating mga producers sinasabi na yan nga po. Naglabas po si Senador Jinggoy Estrada ng mga litrato daw po ng isang eskwelahan, yearbook ng isang eskwelahan sa QC. Tapos pinapakita nga po doon si lumalabas magkabatch si Representative Terry Redon o Kong Terry. Tapos yung nasa kaliwa. Yung isa naman ay si Bryce, ang controversial na si Bryce, Engineer Bryce. Yung district engineer po. So silang dalawa. So tapos, ang nakalagay sa caption ni Senator Jinggoy Estrada ay safe kaya tayo sa kanila. Kasi nga, tampulan ng joke yung about kung safe ka kay Senator Jinggoy because of joke ni Senator Marcoleta, safe ka na. So yan po, pinost nga po yan. So, syempre, ang bilis pong nag-reply. Mabilis pong bumanat si Congressman Terry Redon. At hindi ko na kung mapapakita natin, pero ginamit ni Secretary Terry, ni Congressman Terry Redon yung alias na usually ginagamit para kay Senator Jinggoy, which is sexy. Pero kung alam niyo na kung bakit yung sexy ay isa sa mga alias po yan ng mga nakalipas para kay Senator Jinggoy na at the same time iba mga senador ng mga alias din nung time na yon. Alam niyo na kung bakit. Nagwi-wink-wink na ako sa inyo, no? Alam niyo na po yun. So, tapos sinita niya sa same post na ipopost rin lang, parang yung data privacy hindi na ingatan dahil yung mga address nandoon. Oo nga daw, yung address ng lola ba? Oo, nung panahon nasa QC pa. Kasi nga, nung time na yon ay doon pa nag-aaral si Terry Redon. Pero lumipat rin siya eventually sa saan nga ba? Basta lumipat na eskwelahan. Hindi ko alam kung pwede natin sabihin yung school, So, ganyan. So, mukhang walang tigil to, no? Wala pa. Malayo pa to. Oo. Malayo pa to kasi meron pa mga susunod na mga pagdinig ang TRICOM, no? So, lumalabas, ang depensa po ni una, pinintasan nga yun tungkol sa paggamit ng mga data na hindi dapat na re-reveal. Tapos pangalawa, ay ini-impute mo ba na porkit magka-batch kami, ay close kami or something? Oo. So, ang tanong ko sa'yo, nung elementary ka ba naalala mo pa mga classmate mo? Oo naman. Alala ko sila lahat. Ako din. Hello. Classmates ko sa Don Bosco na lagi nanonood ng STL. Kilala ko kahit kilala nyo rin ako. Hello sa inyo lahat. Lahat sila, oo. Kilala ko sila. Oo talagang kilala mo rin kahit paano. Pero it doesn't, say na, porkit ganyan, may sabuatan na or whatever. Bahala na silang patunayan yun. Oo. Pero, lang yan assumption na lang yan Parang kinonect mo lang. I don't know saan mo kinuha yung datos out of thin air, I guess. So, lang. Ang sabi po ni Congressman Redon, there's no connection. There's no connection. But the thing is, parang mukhang pinapalabas niya na, lumalabas, hindi sila close or hindi sila nagkaroon ng gaanong interaksyon ng sila yung mga bata. Paano? Tapos, ang sabi po ni Congressman Terry Redon pa rin, again, wala pa kasing reaction ulit si Mr. Sexy Senator Jinggoy. Senator Jinggoy po. Estrada, sabi niya, dapat daw si Jinggoy ang magpaliwanag ng mga bagay-bagay. Ay, kasi may mga pa-picture din Yes. Ito dapat papaliwanagin Paliwanag daw yung mga picture na lumalabas o inilabas. Yeah.
ayan sabi, ano nga baka mababasa mo. Talaga syempre, Yes. ang ginamit pa po ni Secretary Ridon, ay hindi secretary ako ng secretary, ni Congressman Si Cong. Terry. Oo. Kasi secretary kaya ako nasa sec pero si Congressman Ridon ay syempre yung post po ng One News kasi dahil nga mga marites yung mga producer namin kagabi, nakita po kaagad yan Kaya nag-post agad Oo, ayan, sabi ni Kong Terry Ridon, sexy, 12 years old lang ako dyan. Linabas mo pa yung address bahay ng lola ko. Para po yan sa benefit sa mga makikinig sa atin sa 105.9 True FM mamaya dahil hindi po nila nakikita ang ating screen ngayon o hindi makikita. Hoy, marami pang banat si Secretary Ridon na naman tuloy ako. Ni Si Congressman Kong Terry. Ridon, si Kong Terry ay marami pang banat. Sabi ko nga pa sa inyo, wala pa kasi si Senador Jinggoy Sabi niya, ang mas importante ay ang paliwanag po ni Jinggoy sa mga litratong kasama niya. Sina Engineer Henry Alcantara at ang nagbitiw na si DPWH USEC Roberto Bernardo sa gitna po ng mga anomalya tungkol sa flood projects sa may Bulacan. Yan. Ayan, sabi niya, si Engineer Alcantara dininay daw na kilala si Senator Jinggoy. Pero, again po, sinabi po to ni Kong Terry pero he was there daw sa birthday party ni Senator Jinggoy. Okay, sabi ni Kong Terry, I will ask the DICT and the National Privacy Commission kung meron bang violations itong si Senator Jinggoy. So bibigyan daw niya ng pagkakataon na i-take down ni Senator Jinggoy ang naturang post. Pero para nandun pa staff, hindi pa tinatanggal ng senador yung post niya. Ayaw na nga nadagdagan na nadagdag. Oh, no. Ngayon, picture na ni Terry Ridon nung bata siya at saka yung picture nung nakaraan naman nakaraan na sinasabi nga niya ay gusto niya ng kalimutan. Oo. Sabi ni Senator Jinggoy. Tapos si Kong Terry, ayan, nag-post ulit. Sabi niya, you'll be safe here. Kanta yan You'll be safe here. Para sa mga makikinig sa atin sa radyo mamayang 10 p.m., may picture po ni Senator Jinggoy Estrada, di ba? Kasi sabi niya, safe kaya tayo sa kanila, referring to yung yearbook photo ni Kong Terry tsaka ni Bryce Hernandez. Tapos, oh my God. Pinagtabi di ba ang tanong po ni Terry Ridon, Kong Terry, you'll be safe here. Pinagtabi niya yung picture niya ng 12 years old, tsaka yung picture ni Senator Jinggoy Estrada na mukhang mugshot. Okay. So yan po ang naganap. Actually, morning after na yung sagutan. Pero syempre, yan po ay pinagpiestahan to po overnight talaga dahil nga sa mga patutsadahan sa pagitan ng dalawang lawmakers, isang senador at isang kongresista.